Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Isang malugod at mapagpalang pagbati sa lahat. Mapayapa. At magandang morning Pilipinas. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa atin pong unang bahagi ng atin pong programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. At syempre ako po ang inyong patuloy pong nakakasama sa atin pong talakayan sa mga napapanahong issue tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Walang iba po kundi ang inyong abang lingkod, Jolly Mahusay Tupas. Kasama na po nating binabati ang atin pong mga buhay na bayani. Walang iba po kundi ang atin pong mga OFW saan man po kayo panig ng bansa. Isa pong mapagpalang araw po sa inyo. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, July 12. February 12. Pambiyara naman. Ayun, hindi ko tuloy na nakita ko doon ha. O, ang layo. Araw po ng Miyerkules, February 12, 2020. Madalas po akong nagkakamali pagdating po sa 2019 tsaka 2020. Parang hindi ko pa inaiwanan yung 2019. Pero ganun pa man, ngayon po ay araw po ng Miyerkules. Sana po ay atin pong salubungin ng masigla ang ating pong mga kababayan, sino man po ang ating pong nakakasalamuha araw-araw, lalong-lalo po ang ating pong mga sangay ng gobyerno, lahat po ng ating pong mga nanunungkulan sa ating pong bansa, lahat ng elect official ng ating pong pamahalang bayan. Ayan po, nandito po ang inyong lingkod, Jolly Mahusay Tupas, kasama po sa serbisyo publiko. Ayan, sa atin pong pagpapatuloy, nais ko rin pong pasalamatan syempre ang atin pong himpilan, ang radyo ng Masa Entertainment Net Radio sa pangunguna po ni Boss Ronald Bula at sa kanyang partner na nandito po ngayon sa atin pong tabi, ang atin pong nasa technical side. Kaya doon po sa atin pong mga viewers and listeners, lahat ng atin pong mga taga-subaybay, abay, wag nyo na pong kalimutan i-like ang Facebook page ng Radyo ng Masa. Abay, nabubulol ako. Wag nyo pong kalimutan ang Facebook page ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. At syempre nga po, inyo na pong i-share niyan. I-like na rin po ninyo. Ayan. At syempre po ang Facebook account ni Jolly M. Tupas. Ayan, maligaya pong pakikinig, pagsusubaybay o inyo pong pag-monitor sa atin pong programa ngayon pong umaga. Napakarami po nating pag-uusapan ngayon. Napakarami po nating dapat talakayin. Ang dami pong sumbong. Ang dami po talaga. Ang dami pong gumagaling sa sa one of the use. Pero ganun pa man, bago po tayo dumako dyan, tayo muna po ay magpasalamat. Siyempre po, nice po nating iugnay ang ating po mga kasamang mamahayag sa buong lalawigan ng Rizal. Buong lalawigan ng Rizal, ang Rizal PNP Press Corps. Good morning po sa inyo. At good morning din po sa ating pong mga opisyal ng PNP
Dyan sa atin pong Sandataang Lakas. Ay syempre po ang atin pong Chief PNP sa mga panahong ito ay busy at lalong-lalo na po pinairan niya po ang one strike policy. Mamaya po Ma'am Karen na ano po ako napapatigil po ako. Ayan, ang dami pong mga senyas kasi dito sa paligid ko. Okay, hindi pa ako makapag-concentrate. Siyempre po ang atin pong Chief PNP, Police Brigadier General Archie Gamboa. Ang dami po nating dapat maiparating na sumbong sa kanya sa mga oras na ito sa atin pong programa. Ganon din po sa atin pong NCRPO Chief na si Police Major General Debold Sinas. Ayan, huwag po kayong bibitaw. Samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras natin pong talakayan. Dumating na rin po ang mga panauhin po natin from of the Marketing Incorporated. Nandito na rin po sila. Sige po, pwede na po kayong lumapit dito sa atin pong mga microphone. Ayan. Ayan. Bibigyan natin pagkakataon na ipakilala po ninyo ang inyong pong mga sarili dahil hindi po tayo nakapag-usap mo one by one bago tayo sumalang. Siyempre gusto ko pong marinig ang inyong pong mga pangalan at bumati na rin po kayo sa inyong pong mga kaibigan, mga viewers and listeners. Lalong-lalo na mamaya after ng inyong pong pagbati ay inyong ibigay ang inyong cellphone kay Ma'am Karen para lahat ng mga viewers po natin ay mahalin natin, atin pong i-recognize, atin pong ayon, alam nyo na siguro dapat mabanggit po natin sila. Okay, simulan na po natin. Bago ang lahat, syempre Ma'am, pwedeng introduce mo ang iyong sarili. Kailangan po lumapit po kayo. Bawal po rito yung mahiyain sa microphone. Good morning po, Sir Rolly Tupas. Jolly po, Jolly. Jolly, opo. Ako po pala si Miss Lynn Gumabaw, distributor po ng One of the Marketing Incorporated po. Yun, distributor, ibig sabihin, ikaw po ay tawag nito Mega Center or Stockies? Stockies po. Yan. Kailangan pag bawat salita po lalapit po kayo sa microphone para yung mga viewers natin hindi na kailangan nila ilapit yung kanilang monitor sa kanilang tenga. Okay? Ayan, yan. Ano nga po ulit yung inyo pong name, Ma'am? Lena Gumabaw po ng One of the Juice. Okay, Ma'am Lina Gumabaw. Okay, marami pong salamat sa inyong pagbati. Next po, Ma'am. So magandang umaga po sa lahat ng ating listeners at sa mga manonood po ng live stream ng Radyo ng Masa. Ako po si Robilyn Isip, independent distributor din po ni One of the Marketing. Ayan, talaga naman. Okay? Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Ayan, so good morning po sa atin pong COP dyan po sa bayan po ng Montalban, Police Lieutenant Colonel Rex Parabad Gawiran. At ganoon din po sa atin pong Provincial Director Police Colonel Renato Sanao Alba dyan po sa Lalawigan ng Rizal. Kasama po sa Region 4A si Police Brigadier General Vicente Danao Jr. ng Region 4A Calabarzon. Good morning po sa inyo pong lahat. At syempre po, Ma'am, inuulan na po tayo ng mga viewers po natin. Ang dami na pong mga nakikinig. Pero wag po kayong bibitaw, mga minamahal ko pong mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lamang po tayo napapanood sa buong mundo, buong Pilipinas, kundi buong mundo tayo po ay napapanood. Ya? Okay, sa atin pong pasisimulan, dahil ito nga po ang atin pong format ng atin pong programang Ispay ng Bayan. Siyempre po, unang-una po ang Diyos sa ating pong mga puso. Maliban sa meron tayong of the Diyos, meron tayong Diyos na lumikha. Okay? So, doon po sa mga nakamonitor po sa atin pong babasahin ang atin pong word of the day. Walang iba po kundi ang salita ng Diyos na hindi po napapanis, hindi po nasisira, hindi po nasasayang magpakailanman.
na atin pong matatagpuan sa awit, Psalms 100. Awit, verse 1, 2, 3, 4, 5. Akin pong basahin po sa inyo. Sabi po rito, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Okay? Magaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Yan. Alamin ninyo ang Panginoon na siyang Diyos at siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanyang bayan, mga tupa na kanyang pastulan. Okay, number 4, verse 4, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpasasalamat at sa kanyang kalooban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ang kanyang pagtatapaat ay sa lahat ng saling lahi. Ayan po, napakaganda po ng atin pong binasa ngayon pong umaga. So mapalad po ang mga taong pagising sa umaga ay merong pong kagalakan at marunong pong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ma'am, di po ba? Yes. Dahil ang sabi po sa Banal na Kasulatan ay kung wala pong magpupuri sa Kanya, kung wala pong sasamba sa Kanya, hahayaan niya yung mga bato. Yung mga halaman ang sisigaw ng purihin ng Diyos. Pero inuutos po ng Banal na Kasulatan na wala pong exempted, lahat po ng sinukob, lahat po ng nilikha, lahat ng may hininga, kailangan po natin paggising sa umaga, kailangan po nating pasalamatan, damahin po ang presensya ng Diyos kung bakit po tayo nagising, kung bakit po natin taglay ang kalakasan, dahil ang biyaya po ay galing sa ating Panginoon. Salamat. Iyon, talaga naman. So, yung ating pong Word of God, ang ating pong Word of the Day, maging si Haring David, siya po ay hari, mga kababayan ko. Tinuturuan po tayong magpakumbaba at magpasalamat sa ating pong Panginoon at patuloy dapat tayong umamin na wala po tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa presensya ng Diyos. Lahat ng ating pong mga gawain na hindi po magiging epektibo, maging sa mga business yan, sa ating pong mga pinagkakabalan ng mga hanap buhay, meron po tayo. Kung wala po ang patnubay ng Diyos, ay wala po tayong magagawa. Ayan, napakaganda po ng ating pong tinalalakay ngayon pong umaga. Kasi nga po si Haring David, bagamat siya po ay hari, mga kasama, mga kababayan ko, kapag siya po ay sumamba sa Diyos, tandaan po ninyo ito, sinusuot niya po ang kanyang damit bilang hari at gano'n na lang po siyang magpuri sa Panginoon. Hindi niya po kinakahiya na sumamba at magpuri sa ating pong Panginoon. Kaya po tayo pong mga buhay na mga nakikinig at nakamonitor sa atin pong programang Ispay ng Bayan, tinuturuan po tayo na maging una po ang Diyos, priority po ang Diyos natin sa atin pong mga buhay. Lalong-lalo na po sa atin pong pamilya. Ayan po. At syempre sa atin pong tuloy-tuloy na atin pong programa, binabati ko po si kagalang-galang na Bishop Pat Alfred Hermosilla at sila po ay nakikinig at buong CCF International Family, yung Christian Church Fellowship International. At sila po ngayon ay kasalukuyang bumabiyahe papuntang Subic, Olonga po. At Pastor, Bishop, enjoy po at damahin lamang po ninyo ang presensya ng Diyos sa habang kayo po ay bumabiyahe. Pahiram po ng mga cellphone nyo. At yan po, pahiram po ninyo ang inyong cellphone para ma-connect po sa atin pong sa atin pong signal. Ang signal po natin para lahat ng mga viewers po ninyo ay inyo na pong mapapanood mamaya. Okay. Ayan na, monitor muna kay ma'am. Okay, para hindi po ako malito, pakisulat po ng inyo pong pangalan para na akin pong natutunghayan. Pag meron po akong itinanong sa inyo, ay mabilis po kagad ang response. At sa oras na ito, syempre, tulad po ng atin pong mga naka-schedule ngayon pong araw po ng Miyerkules,
Nasa linya po ang atin pong kagalang-galang na Bishop Pat Alfred Hermosilla para subukin po ito pong high-tech na radio, two-way radio for para po magamit sa pagre-report, lalong-lalo na sa mga media man. At hindi lamang po yun, yung pong mga yung maayos na communication kung paano po ma-demonstrate po sa atin ni Bishop Alfred Hermosilla. Good morning po sa inyo, Bishop. Yes, good morning, Jolly. It's my joy to be with you this morning. Right now, ay nandito po ako ay bumabiyahe patungong Subic. Over. Ayan po. Maraming pong salamat, Bishop. Napakalinaw po ng atin pong communication through radio dito po sa two-way radio po na atin pong ginagamit. At yun nga po ay syempre meron pong tanong dito kasi napansin po at nakikita po natin na meron pwede po siyang tawagan ng cellphone, pwede rin pong mag-video. At ang tanong po dito, Bishop, habang kausap po sa radio communication, kapag meron pong tumawag sa cellphone, tuloy-tuloy pa rin po ba yung ugnayan or i-stop po yung isa, yung tawag nito, hold lang po yung nasa radio communication? Go ahead. That is correct, Jolly. No? This wonderful unit nitong ginagamit natin ngayon ay ito yung tinatawag na bagong latest technology which called POC, no? Push over cellular. Ibig sabihin, this functions as both a radio and cellular also. So yung tanong mo, yes, mag-i-standby yung isa kapag tumawag yung sa cellphone. Over. Ayan po, ang dami pong mga viewers po natin na nanonood at nakikinig ngayon. Bishop, ito po pangalawa. Habang nagvi-video ka, pwede mo rin pong gamitin ang communication habang nagre-report ka. Go ahead. Roger, this unit functions as a cell phone. No? It has all the features of the cell phone. So you have the camera, you have the texting, you have the call, the calculator, the calendar. It functions as a normal cell phone. And however, likewise, it functions as a two-way radio. That the coverage is unlimited. You can talk, handheld to handheld all over the Philippines and also abroad. Over. 10-4, loud and clear at talaga naman isa pong malaking biyaya sa tulad po dito sa Radyo ng Masa at matagal na pong pinangarap ito ni Boss Ronald na magkaroon po ng ganito po ka-high-tech na radio o two-way radio for reporting para sa maayos na communication ng mga reporters. At yun nga po, pwede po ninyong ipahayag, Bishop, kung ano po yung company, paano po makakapag-avail, magkakameron ang yung pong nagnanais na mga tulad po namin mga media man at mga tulad po ng mga nasa munisipyo o barangay. Go ahead, sir. Roger, thank you for this opportunity, Jolly. No? Our company is Macro Vista Incorporated. Our headquarters is in Singapore, and our Philippine office is in Atlanta Towers, Unit 2202, sa Annapolis, Green Hills. Over. 10-4, loud and clear din po sa inyo pong paliwanag. Pero ganun po man, Bishop Alfred Hermosilla, kapag ang mga reporters ng Radyo ng Masa pag gusto po nila mag-avail, kailangan maipon po ang mga reporter at the same time pwede po kayong mag-handle po ng mga seminar o training kung paano po magamit accurate yung nasabi po ang atin pong ginagamit na two-way radio. Go ahead. Roger, you are very much welcome to visit our
our office in Annapolis Green Hills in Atlanta Towers, and we will be very happy to provide you the presentation for all your Radyo ng Masa. And then, of course, we are partners in nation building, in helping our country. So we will be your partner. I will help you to have this best communication equipment in your operations. Over. Ayan po, marami pong salamat at malaking kagalakan po sa amin ito, Bishop, na kami po ay inyong pong mapaunlakan at may pahayag po sa ating pong mga viewers and listeners kung paano po magamit ng accurate ang ating pong two-way radio for proper communication. At syempre, kagalakan din po namin na kayo po ay nakikita po kayo sa TV screen, Bishop. At kung meron po kayong pagbati, meron din po kayong panawagan sa atin pong mga kasama sa Christian Church Fellowship International. At alam ko marami pong nakamonitor. Go ahead, sir. Pagbibigyan po namin kayo. Kagalakan po namin. Sir, go ahead. Good morning. Yes, maraming salamat, Brother Jolly. And gusto ko lang batiin ang ating 74 churches na nakamonitor ngayon sa buong Pilipinas. At likewise, our 8 international teams in Indonesia, Malaysia, Brunei, Switzerland, Cambodia, Laos, and we are so happy to be in partnership with you. And for the glory of God, we will continue to help our country and make it strong and God-fearing country. Maraming salamat po sa pagkakataon. Back to you, Jolly. Yes, likewise, Bishop Alfred, maraming salamat din po. At tulad po ninyo, kagalakan po namin yung 74 churches sa buong mundo na nakamonitor po dito sa atin pong programang Spay ng Bayan at dito po sa atin pong Radyo ng Masa Entertainment ay malaking kagalakan po para sa amin po. Mabuhay pa kayo, ingat-ingat po kayo sa inyong pong pagbabiyahe. Time to time po ay lagi po tayong nakamonitor sa atin pong radio communication at anuman pong mga situational na report ay lagi pong nakantabay po ang Spay ng Bayan, Jolly M. Tupas, maging ang atin pong himpilang Radyo ng Masa sa lahat ng ating pong mga kasamahan at mga nagnanais na makatulong sa programa po ng atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa magagandang adikain para sa kagandahan at kaligtasan kayusan ng atin pong bansang Pilipinas. Muli, maraming salamat, Brother Jolly, for the opportunity. Talagang ang paggamit ng radyo ng masa, itong ating high-tech na two-way radio will truly eliminate the problem of communications because this covers all over the Philippines. So, ang ating pong paghahayag ng mga balita ay patuloy po na magiging accurate and available anytime all over the Philippines. Back to you, Jolly, and again, more power to you and to your program. God bless you. Over and out. Likewise, sir. Sir 55, always monitor. Over and out, air clear. Ayan po. Tuloy-tuloy po tayo. Maraming pong salamat, Bishop Alfred Hermosilla, ang head pastor po ng Christian Church Fellowship International. At dito lamang po yan sa Bagong Baryo, pero at Malolos Avenue, Bagong Baryo, Caloocan City. At hindi lamang po yan, meron po siyang 74 churches na pinanghawakan sa buong bansa, sa buong mundo. Tulad po ng kanyang advice, ngayon po ay nakamonitor sa atin pong programang Spay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Yan, mabuhay po kayo. At glory to God po sa pagkakataong ito na tayo po ay napaunlakan para po may pahayag ang accurate, maayos, itong high-tech two-way radio at lalong-lalo na po sa doon po sa mga gusto pong mag-avail at magkaroon yung mga grupo-grupo, radio communication at napakaganda po nito. Hindi na po kailangan ng RPT, hindi na po kailangan ng tawag nito, ayun nga, RPT. Ayun po, yung signal
pero meron na po siya talagang through and through signal, kaya wala pong limit, no distance ang communication po natin kahit sa ibang bansa. Maganda yun, no, ma'am, no? Yes po. Ma'am Rovelyn Isip at si Lynn Gumabaw. Yan. Okay. Ang dami po natin talaga namang pag-uusapan ngayon pong umaga. Punong-puno po tayo ng sumbong. Ganun pa man, sige, atin na pong hindi ko po alam, ang Diyos na po, ang Panginoon po ang magbigay sa atin ng wisdom kung paano natin maisusunod-sunod ang sequence po ng atin pong programa. Sige po, magtatanong po tayo. Ma'am Rovelyn, sige po, bago natin basahin ang atin pong mga viewers and listeners ngayon, dahil kailangan pahalagan po natin sila. Ano po yung dahilan bakit ka po naging seryoso sa One Opti Marketing? Sige po, pakisagot nga. Okay, pakisagot nga ng magandang malinaw. tanong yan, Sir Jolly. Opo. Kami po, ako po kasi ay dating teacher. Yes. Yes, Teacher na naman. Opo. Meron kasi akong noong nakapanayam dito, teacher din, si Mama Janet. Yes po, Okay. si Ma'am Janet. So, same reason po with Ma'am Janet. Kasi, syempre tayo, lahat naman tayo may mga pangarap. Nabuhay ang pangarap namin simula nung makilala namin si One Opti. Opo, ayan. So, hindi siya kagaya ng pangkaraniwan na ginagawa natin. Sabi nga namin, kapag ka nakilala mo si Opti, magiging abnormal ka. Okay. Pero yung pagiging abnormal po, yung makabuluhan, ano? Yes. Hindi yung abnormal na palaboy ka sa kalsada. Yun yung hindi Okay. makikita hindi nakikita at naabot ng iba. Okay. So, ayun. So, sige, ipaliwanag mo nga sa amin, paano ka naging abnormal Ay, paano ko sa yan? Opti? So, ngayon po ay naging full-time na po ako. Nakilala ko po si Opti, teacher pa po ako noon. Okay. So, kagaya ng normal na iba, hindi ko lang din siya nung una, hindi ko siya pinofocus at negative na negative po talaga ako sa kanya. Pero nung talagang nalaman ko po kung ano yung business, doon po ako nag-decide na i-full-time siya. Kasi unang-una yung produkto nakatulong sa amin, sa pamilya namin, sa mga kamag-anak namin. Yan. So, ganun din ang gusto naming, ang purpose namin, makatulong din sa iba pa. Okay. So, mamaya pag-usapan pa natin yung paano makakatulong yung Opti. Pero ganun pa man, Ma'am Lynn Gumabaw, paano naman po kayo na-involve sa Opti? Kasi every Monday, Wednesday, and Friday, iba-iba yung guest ko from Opti Marketing, ha? Yes. At kaya nga po tinatanong ko bakit yung mga Optimians ay meron po mga kanya-kanyang karanasan sa Opti. Ngayon po, Ma'am Lynn, ano naman po ang karanasan po ninyo? Dito naman po sa akin, good morning po sa lahat ng listener. Sa akin naman po, ang nakatulong po talaga yung One Opti sa akin sapagkat yung aking mga anak, ang aking asawa na may diabetic, yun po ang natulungan, gayon din po ako. So, nung una po, talagang curious lang po ako kung paano nakakagaling. Ngunit nung masubukan po namin, naging proven po kasi siya. Kaya po ngayon nakafocus na rin po ako sa kanya. Malaki rin po ang naitutulong regarding po sa mga tulong sa pangailangan sa araw-araw. Malaki po ang naitutulong nito sa aming pamilya. Kaya naman po sa mga nagnanais po na mag-try ng One Opti Diyos, ituloy nyo po. Huwag po kayong mag-atubuli kasi kailangan po talaga ng ating pamilya ang tulong sa araw-araw pagkat sa ngayon nga po ay talaga pong napaka-polluted na po ng ating hangin. Ganun. Okay, tama po yan. Kahapon, Ma'am Lynn at Ma'am Rovelyn, pumunta po ako sa aking pong legal consultant, si Attorney Rani Angeli Supnet. At friend ko sa Facebook, but at the same time siya po yung aking consultant, advisor, isa pong attorney. Babae rin po ito, ha? Rani, kasi pag narinig po yung Rani parang lalaki, pero napakaganda po, narerespeto po na attorney sa bayan po ng Montalban. At yun nga po, napag-usapan po namin yung Opti-Juice. At gustong-gusto rin po niyang magkameron. Kaya bukas, dadahan ko po siya ng Opti. Mag-order po ako. Kasi talagang kami po, dahil nga sa halos kunti lang ang pahinga kami ni Mrs. Ang dami namin mga kausap, dami namin mga pinupuntang tao.
Katulad yan, ang katunayan yan, pagising ko ng umaga, hindi na naman po ako nag-breakfast. Ayun. Ni isang kahit mainit na tubig, kahit coffee, wala po. Ang ininom ko lamang po ay off the juice. Yes, Ah? parehas po tayo. Ayan, wala po akong breakfast, pero nararamdaman ko po yung lakas ng aking pong immune system, pati yung memory. Yes. Nakakatulong sa memory. Kasi katulad kong nagkakaedad na. Ma'am Karen, nahinto po. Ma'am Karen, may nagalaw po kayo rito. Yung monitor po natin na ano po, may nasagi po kayo. Ayan. Iyon. Hindi kasi nagalaw eh. Hindi ako sanay na hindi ko nakikita yung monitor namin. Sorry po. Yan. Tao lang. Ganyan pag live. Okay. Yun. So madalit salita ay taglay ko ang kalakasan dahil nga po pinalalakas po lalo ang akin pong immune system. Tama po. Ayan. Okay, mamaya po ha. Ang atin pong oras ay alas 10:38 na po ng umaga. Okay, ang dami po natin tatalakayin. Bago natin basahin yung mga viewers natin, tayo muna po ay magbasa ng report na pwede natin kasi ang dami pong nakaantay sa balitang ito. Ang dami pong nakaantabay sa balitang ito. Ayan. Ang anti-sugal sa kampanya ng NCRPO ay sa panguna po ni Police Major General Debold Sinas ay nagkaroon po ng operation sa Quezon City. Ayan po. At umabot po sa 10 katao ang naristo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group, PNP CIDG, dahil sa umunay pagsusugal sa isang funeral wake sa lungsod ng Quezon kaninang Miyerkules ng umaga. Kanina po ito, madaling araw. Ang pag-aresto ay ginawang mas mababa sa isang araw pagkatapos pinahayag ng National Capital Region Police Office, NCRPO Chief Police Major General Debold Sinas, na hindi pinapayagan ang pagsusugal sa panahon ng libing. Inutusan ni Sinas ang mga pulis na una nalapitan ang pamilya ng namatay at sinabihan silang hinto kung nagkakaroon sila ng mga aktibidades sa pagsusugal habang nakikipaglamay. Sinabi ni Sinas na kung hindi sumunod ang pamilya, magsasagwa ng raid ang mga otoridad. Ayan po. Una inutusan ng hepe ng Philippine National Police na si Police General Archie Francis Gamboa ang isang pinag-igting na operasyon laban sa illegal na sugal. Ayan po. Kaya nga po atin pong inuna ang balitang ito, mga kababayan, dahil meron pong mga sumbong, inulan po tayo ng sumbong tawag dito, may mga pinadalang video patungkol po dyan sa nangyayari po sa Santa Cruz, Maynila. Dyan po sa bahagi po ng Philippine Rabbit. Dyan po, pag sinabi mo Maynila, nasasakupan po ni Mayor Isko Moreno. Ayan po mga kababayan ko, atin po nga basahin yung sumbong dito po sa inyo pong lingkod. Dahil ang sabi po dito, Police Lieutenant Colonel Renato Arrata Mandaluyo, COP Station 3 MPD Manila Police District ng yan po, nag-operate ang sugalan sa patay na kanyang nasasakupan, pero may itinatangi. Ano po itong tinatangi Kasi akin pong itinanong ito kahapon doon sa nagpadala po sa atin ng text message kung paano po sinusumbong sa atin ito. Tulad ng patay sa may Philippine Rabbit o Rokita at talamak na loteng mga kabayo o video karira at anong mga dahilan na pinili, malaki ba ang lagay sa kanya o sa dahilang siya ay magretiro at gusto pang may pabaon na insentibos sa mga lagay sa kanya. Talamak na sugalan sa Philippine Rabbit sa loob ng compound. Talamak na nagbebenta ng droga, pati mga barangay tanod dapat paimbestigahan at idaan sa drug test dahil nagtatrabaho sa barangay positibong gumagamit ng droga. Kaya po tayo po inananawagan ngayon sa ating pong NCRPO Chief Police Major General
Debolsinas, paging po na inyo pong paimbestigahan ito pong mga nangyayari dyan po sa Orqueta, dyan po sa Santa Cruz, Maynila. Sir, talaga namang ito pong problemang ito ay hanggang ngayon, kagabi, punong-puno po ng manunugal. Kaya nga po, nabasa po natin yung operation ni utos ni NCRPO na kapag kayo po ay pumunta sa lamay o libingan, dapat pagsabihan yung pamilya. Pagsabihan yung pamilya na wag na pong magsugal, wag na kayo magpera-pera dahil pinagbabawal po yan at labag po sa batas. Kung meron nga pong pinatutupad ang ating pong PNP anti-illegal drug na tawag nito, 1602 campaign doon sa mga illegal na pasugal. Ngayon po, kaya po natin tinatalakay ito dahil yung pong nangyari sa Station 3, sa Manila Police District sa pangunguna po ni Police Lieutenant Colonel Renato Arata Mandaluyo, yung dyan sa Station 3 sa Maynila. Hinuli po yung isa pong lamay, yung pong siyempre pumunta doon para damayan yung mga kamag-anak. Abay, hinuli po agad. Wala pong sabi-sabi, dinala sa presinto. So, mabuti na lang po. Siyempre, mayroong pumpiyansa. Pero ilang araw din po sila doon kasi inabot sila ng Friday, Saturday, Thursday, Friday, Saturday, Monday. Okay, Monday kasi nandun na sila. Monday, Saturday nangyari ata, I think. Kahapon lang sila nakalabas. Pero ngayon po, ang tanong po rito, kung hinuli po yung mga pasugal sa patay, pero bakit kagabi punong-puno pa rin ng manunugal na naglalamay sa patay? At the same time, yung pong paligid ng nasasakupan ni Police Colonel Reynaldo Arata Mandaluyo ng Station 3, nandun po yung compound, punong-puno po ng mga sugal na sinasabi pong sugalupa, yung pong karera, bukas ng karera, ang dami po pati yung sabong sa TV ng pag-ikot sa kanya. So kaya nga po sinasabi po na meron po siyang itinatangi. Kaya tayo po inananawagan sa ating pong Chief PNP Police Brigadier General Archie Gamboa, paimbestigahan po ninyo ito pong si Colonel Reynaldo Arata Mandaluyo, yung inyo pong COP ng Station 3. Yan. Kasi po hindi po bias ang kanyang paglilingkod sa kanyang nasasakupan. Kaya tuloy siya na pagsasabihan porque po mag-retire na po ba siya? Nag-ipon ba siya ng kanyang incentives o tongpats? Para po makaipon siya? Kung pinatitigil po ang sugal sa buong Santa Cruz, dyan po sa nasasakupan ng Station 3, ipatigil lahat. Para hindi po siya napupulaan, sir. Chief PNP. Ganun din po kay NCRPO Debolsinas. Inyo pong i-operate. Paging do po kay Mayor Isko Moreno. Dahil ang sabi po rito, kayo lang daw pong pakikinggan ni COP Mandaluyo. So, paimbestigahan po ninyo ito. Sana po nakikinig po ang himpilan po ng ating pong Secretary DILG, Undersecretary kalimutan ko pangalan ni Undersecretary. Ma'am Karen? Secretary Anyo, yan. Yan. Sana po nakikinig po para paimbestigahan po itong barangay na ito. Magkatabi lang po ito. Yung barangay 310 at saka 312. Diyan naman po sa 312, yung reklamo naman po dyan, yung reklamo naman po dyan, yung pong ginagawa ng barangay chairman. Yung barangay chairman po dyan, malakas din. Yung mga kapatid, yung daanan po ng tao, yung obstruction, pinalagyan po ng restaurant. Kaya po, pag mayroon pong emergency, papunta po ng Pavilla Hospital, bay hirap na hirap po yung mga sasakyan. Mayor, sana po, tingnan po ninyo ang inyo pong nasasakupan, tulad po nitong dalawang barangay chairman, na talaga naman, ay mukhang nandun po yung kanilang pagiging abusado sa kanila pong nasasakupan.
Ano pa? Ano bang pangalan ng barangay chairman na itong sinusumbong po sa atin? Tingnan po natin para po matalakay po natin ito, mabanggit po natin mga pangalan nila. Si barangay chairman. Tingnan natin to. Ayan, basa-basa ang pangalan dyan. Alam ko, sa 310, si Gakula. Kaya nga ano raw po ang meron kay Gakula, Hepe? Bakit napakalakas po sa inyo? At dyan naman po sa 3112, Zone 3112, si Bong, Kapitan Bong. Ayan po, abusado naman daw po ito. Sana naman po ay inyo pong masaayos ang inyo pong mga nasasakupan. At yung pong sugal na tinatalakay po natin, hulihin nyo lahat, alisin nyo lahat ang illegal sa inyong nasasakupan. Kasi nga po, napagdidiskitahan nga yung lamay sa patay, yung tulong sa abuloy, pero yung mga bukis ng karera, mga video karera, yung pong sabong sa TV na nakapaikot sa inyong lugar, ay hindi po ninyo kayang ipahinto. Dahil ano po ang meron? Tumatanggap daw po kayo ng tongpats. Tanong lamang po ito, Hepe. Dahil kung hindi po, kung ayaw po ninyong illegal, dapat ito po ay inyo pong pinahinto na. Ayan po, nakakainit ng ulo. Ayan na, sige po, good morning po sa lahat. Sana po ay kumilos-kilos po tayo. Yan po, ang ating pong report na nakalap at sumbong dyan sa bahagi po ng Santa Cruz. Dyan po sa may Philippine Rabbit. Ayan po. Okay, tuloy-tuloy po natin, Ma'am Rovelyn. Atin na pong basahin yung ating pong mga viewers po natin, pahalagahan po natin. Dito po, unang-una na po, Ronald Bula, mag-one optica para ma-update ka sa buwan ng at araw. Hehehe. Talaga naman, Yan po si Boss Ronald Bula, yung may-ari po ng atin pong radio station. At dyan po, nakamonitor din po si Marife Tupas, yung atin pong program director ng Espay ng Bayan. At si si Taji Erika Frente. Good morning po sa inyo. Good morning po. Morning po. Good morning po. Ayun. At si Maisa Macdon. Marie Chris. Okay, kilala po ninyo yan? Yes po. At shout out po, sabi nito, Ma'am Gina Lynn, congratulations Ma'am Robilyn and Ma'am Elena and Mr. Jalim Tupa. Salamat sa pagbibigay ng kalaman tungkol sa One of the Juice. Marami kayong tutulungan sa inyong programa. Mabuhay kayo. Pa-shout out sa Team Goal Reacher, Team Matatag at sa pamilyang Amigo. Amigo tayo. Good morning po sa iyo Ma'am Gina Lynn. Joel Aquino, good morning sa iyo Sir Joel. Parang naman, assalamualaikum. Muslim ba si Sir Joel? Philippine Coast Guard, Tangi Rica Frente. Good morning po sa inyo mga Coast Guard sa buong bansa. Ayan po. Yan talaga naman. Napakarami po nating pahalagahan natin to. Inuulan po tayo. Punong-puno na. Diyan, sige, bago kayo muna. Sige, yung mga viewers nyo dyan. Sige po. Sige, basahin nyo na. Sige, Ma'am. Good morning po sa aking mga classmates na sa 96 batch ng Caloocan High. Okay. Sige po, tuloy-tuloy nyo. Bilis, please. Sana po ay makatulong po sa inyo ng mabuti ang One of the Diyos pagkat marami po sa ating mga classmates ang mga gumagamit na din po. Sa mga iba po, kapag mayroon kayong mga karamdaman, wag po kayong mag-atubili, gumamit na po kayo. Iyon. Pero gusto nating ipaalam sa kanila nito food supplement, ha? Yes. Kasi ang na-interpret nila ay gamot daw, gamot. Food supplement po na pag ininom po natin, kung meron pong karamdaman, ay nape-prevent at inaalis ng ating pong food supplement. Yes po. Kasi po, pampalakas po siya ng mabilis po siya mag-boost ng ating immune system Tama po. po. Iyon. Talagang itinutulak niya. Yes. Lahat ng mga likido, lahat ng mga basura, lahat ng mga kumbaga kalawang sa katawan sa loob ng tao. Yes po, At saka yung mga toxic po. Saktong-sakto po siya sa panahon natin ngayon kasi nga ang daming virus na lumilitaw. So ang pinaka-main na panglaban natin sa mga viruses na yan ay yung malakas na immune system. Yes. So ang laking tulong po ni Optijuice para doon. Kasi tayo,
aminin man natin o hindi, araw-araw, hindi tayo nakakain ng gulay at prutas. Yeah. Hindi natin nakukumpleto yung sapat na nutrition na kailangan natin everyday. So, yun ang pinupunan ng ating One Opti Juice. So, salamat sa One Opti Juice. Okay, so ibig sabihin yung 634, tama? Yes, 648,000 648,000. ORAC value na nakapaloob sa One of the Juice. Kapag nilaklak mo yan, doon po papasok yan. Sobra-sobra. Yes, tama Yes po, po. sir. Yes, talaga naman, no? Sobra. Ayun. So, basa, yung, yung viewers mo dyan. Ayan. Oh, sige po, batiin So, mo. ayan po. So, hello po kay Tita Alice at Divina Gracia family. Hello po sa mga nanonood. Kay Kuya Anton. Nanonood din siya at nag-share din. Ayan, bago lang. Upline. Dudes, Sir Okay. Dudes. Hello po. Shout out sa'yo. Kay Teacher Elsie. Kay... Ayun, sino pa ba? Julie Faye, ko-teacher ko. Hello. Nasa school ka pa ba? Okay, ito po sa akin ha. Bibilisan ko lang. Buet Mahusay, Rowena Bosas, Doti, Malagyuna. Yan, good morning po sa inyo. Ena Orcadip. Yan, si Ganicos Sercus Apartacus, Dolly Mahusay, Manny Vergara, good morning po sa inyo. Shout out naman John Sir Charlie, M2 Pass, Sin Order Tip. Yan, good morning po sa inyo. 10 minutes na lang po tayo. Okay, Janet Jinkin Lios, Vince Cruz, Ronnie Mahusay, Don Carlos Timbol, Samuel Balibalos, good morning po sa inyo. General Romero, yan, Samuel Balibalos, amen. Barangay Laumo Castillo, Brian. Brian. Kilala nyo to, Aliyah Sarden of TD Hands. Ito yung number 1 si of TD. Napanood ko sa Si Coach PICC. Hans po. Okay. Hello, Coach Hans. 1 millionaire. Ronnie Rodriguez, Doti, yan, basa natin siya. Mahusay Rector, Lodi Valauro, Reynard Tupas Reyes, Dennis Marabasbas, at Richard Nadayaw. Yan, good morning. Good morning po, sir. Vow Power of TU. Pagbati naman po yung mga family Duran sa Cagayan. Ay, talaga naman napakarami. Sus, Diyos ko po. Ay, hindi na po tayo magkaumayaw sa atin pong mga viewers. Marami pong salamat kung hindi po namin mabanggit. Pasensya na po kayo talaga, ha. DJ Haro, yan. Marami pong salamat sa inyo. Yan. At meron pa tayong mga pagbabalita pa. Meron pa tayong 10 minutes yan. Dahil gusto ko pong banggitin din po yung programa ni Mayor Tom Hernandez dyan po sa bayan ng Montalban, yung pong kanyang ginagawa maliban doon sa mga computer na kanyang handog sa kabataan na libreng print, libreng pagsasanay sa gamit ang libreng computer, ay napakarami po dyan. At meron pong naman nga po siyang programa na ito po yung programa po ni Mayor Tom na kanya na pong isinakatuparan tuwing araw po, proyektong Balik Nutrisyon Kinasa, at sinimulan sa Lunes, nung Lunes at Biyernes, ika-10 at 14 ng Febrero 2020. Sisimula na ang pagsakatuparan ng isang proyektong personal na pinili at inaatas ng Ama ng Bayan ng Montalban, Mayor Dennis Tom Hernandez. Ito po ay isa lamang sa mga programang tugon ng ating pamalang bayan sa pamamagitan ng ating Mayor Tom Hernandez ng Sangguniang Bayan, kasamang Sangguniang Bayan sa suliranin sa malnutrition ng ilang mga batang mag-aaral sa elementarya at lubhang nakakaapekto sa kanilang pag-aral. Ito po ay pinasimulan sa mga paralang pang-elementarya at pang-upland barangays. Maganda dito, ma'am, bilang guro ka po kayo, nakakatulong po talaga pagdating po sa pag-angat ng kalidad, lalong na sa talino ng mga kabataan, kasi pag gutom po yung mga estudyante, di ba ang hirap mag-aral? Tama po. Di ba? Bilang guro, di ba? Napakahirap mag-aral, alumpihit, kumakalaman sikmura. Pero ganun pa, mayroong proyekto ngayon si Mayor Dennis Tom Hernandez sa bayan po ng Montalban, na lalo na po sa mga ina na salat ay makatulong pagdating po sa malnutrition. Opo. So malaking tulong po talaga yun. Yun. Malaking tulong po talaga yan. At syempre,
Ayun po, ang ating pong bloodletting on February 15, 2020. Ang ating mga matagumpay na bloodletting noong nakaraang taon na may natulungan ng 18 beneficiaries. Hindi, ano bang tawag? 8 po. Ayan po, 80 beneficiary hindi lamang sa ating barangay kundi maging sa iba't ibang barangay na ating bayang Montalban. Muling inaanya namin kayong suportahan ang programa ng ating sangguniang barangay ng bloodletting ngayong 2020 sa pangunguna ng ating butihing barangay chairman Glenn Isabanglista kasama ang buong konseho ng barangay San Jose. Let us again give blood for love to save life and get a chance to win these exciting prizes. Ano ba yung mga prizes na yan? Samsung A1 10S, Huawei Y6, Vivo Y11. Ayan po, I love San Jose. Wow, talaga naman. Hindi lamang po namimigay at pagdating po sa donation ng dugo, kundi gusto pa rin pong pasayahin ni Kapitan Glenn ang mga nagdo-donate ng dugo na may mga prizes. Ayan po, malaking tulong po yan. Okay, marami pong salamat. At sa ating pong natin pong naisakatuparan yung mga ating pong mga pagbabalita, meron lang po tayong ilang minuto na lang, ma'am. 5 minutes, mahaba pa. Okay, sige, tuloy po. Ma'am, ano po ba? Kayo po ba ay sa atin pong One Opti Juice? Meron po ba kayong mga karanasan na pinagaling ng Opti? Meron po ba kayong testimony na in short, may minutes lang po? Opo. Sige Yes po, mayroon po ako. Sa akin pong anak, asthmatic po siya. Dati po, lagi po siyang dinadala ng hospital sa pedia niya. Nung pong nag-try kami ng One Opti Juice, talaga pong 2 years na po mula nung say nagsimulang gumamit. Up to now, hindi na po siya inaatake palagi ng kanyang asthma. Mm-hmm. Gayon din po sa aking husband na may diabetic din po siya. Actually, lagi po siyang umiinom ng kanyang maintenance pero po tuloy-tuloy pa rin po. Hindi po nagbabago ang kanyang katawan. Kaya po nung pinatry ko siya ng One Opti Juice dahil nga po ayaw niyang maniwala, sa ngayon po okay na po ang katawan ng aking husband po. Okay, so madalit salita, pinalakas ang kanyang immune system at the same time kasi pagdating sa mga taong mayroon pong diabetes parang nagkukulang na ito sa lalo na po yung kanyang pagkalalaki. Ay, pero ngayon po okay na. Talagang bumabandera na po pag Wala po akong alam dyan. Yan po. Ayan. Okay, meron na lang po tayong 4 na minuto. So, ilalaan po natin yung 2 minutes sa ating pong prayer. At yan po. Alam mo, subukan po ninyo mag One Opti Juice. Ngayon, doon po sa bandang Kasiglahan po, kung kayo naman po ay nangangailangan po ng suporta sa inyo pong lingkod, Jolly M. Tupas, tumawag lamang po kayo sa ating pong telepono para po makontak po ninyo si Marife Tupas. Ang number po natin ay 0907-413-3728 at sa TM naman po 0926-945-1445. Doon po sa mga gusto pong mag-avail ng Opti. Yes po. Yan talaga naman So, tayo po ay pansamantala na pong magpapaalam ngayon pong umaga. Ang atin pong oras ay talaga naman napakabilis. Kulang po sa atin ng 1 oras sa susunod pag kukuha po tayo ng 2 oras dito. Kausapin niyo yung mga taga-Opti. Yes. Para lumaki yung oras natin. Okay, para matalakay natin yung mga dapat nating talakayan. So ngayon po, ako po ang inyo pong patuloy na kakasama, Jolly Mahusay Tupa, sa ating pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Itong araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, sa ganap pong alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Ma'am, magpaalam na po kayo sa ating pong mga viewers. Salamat po ng marami sa pagkakataong ipinagkaloob po sa amin ni Sir Jolie M. Tupa sa Radyo ng Masa. Buong puso po kami nagpapasalamat sa oras. Salamat po. Okay. Ma'am? So salamat, yun nga po, salamat po sa Radyo ng Masa kay Sir Jolly M. Tupas sa pagkakataon na maibahagi po namin ang kagandahan ni One Opti sa mga tao at sa mga ngailangan po dito. Ayun po. Salamat po. So ngayon po hindi po magiging magtagumpay, successful ang ating pong programa kung hindi po natin sasamahan ng panalangin. Magpa-pray po tayo, ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat ng ating pong mga gawain. Dakilang Ama, salamat po sa magandang araw na ito ng Miyerkules. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay mo sa amin, sa inyong pong pag-iingat at patuloy mo kaming idalayo sa lahat ng sakit at karamdaman.
Salamat po dakilang Diyos ngayon pong umaga. Patnubayan mo po ang lahat ng aming pong mga viewers and listeners. Ingatan mo sila at patuloy mong palaguin ang kanilang pong mga kabuhayan para sa magandang bukas ng kanilang pong pamilya. Ganon din ang aming pong mga tagapag-ugit, tagapagpatubad ng batas, sa aming pong Pangulo, sa aming pong Presidente, Pangulong Duterte, sa kanyang mga kabinete. Ingatan mo sila, gabayan mo sila, at hayaan mo Panginoon ang karunungan mo ang siyang maghari sa kanilang mga puso, para po ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko ay may sagawa nila, may sakatuparan nila sa aming pong bansang Pilipinas. Salamat po sa mga kapulisan. Salamat po Panginoon sa mga mayors and barangay chairman na patuloy pong tumatalima sa mga batas at alituntunin ng aming pong gobyerno. Salamat po, Ama. Inaangkin na po namin ang katugunan sa aming pong panalangin, maging ang kaligtasan ng aming pong mga mahal sa buhay. Salamat po sa inyo pong mga kamay namin ipinagkakatiwala. Ito pong dalangin namin po sa inyo, sa pangalan ni Jesus naming Panginoon at tagapagligtas. Everybody say, Amen. Okay, marami pong salamat. Kami po ay magpapaalam na. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Bye-bye, bye-bye. Mabuhay po, babo. Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.